tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking hamon sa pandaigdigang kapayapaan ang kasalukuyang umuusbong sa gitnang silangan matapos ihayag ng bansang Israel na wala silang balak lumaon o umalis sa mga lupaing kanilang nasakop sa Lebanon, Syria at maging sa Gaza Strip. Ang matigas na pahayag na ito ay direktang sumasalungat at nagbabanta sa kasunduang pansamantala na naabot ng Estados Unidos at Iran kamakailan lamang na naglalayong maghatid ng kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Israeli Defense Minister Israel Katz, mananatili ang kanilang militar sa mga nasabing teritoryo nang walang takdang panahon. Ang deklarasyong ito ay opisyal na lumabas ilang oras lamang matapos ianunsyo ang isang makasaysayang kasunduan na naglalayong buksan muli ang Strait of Hormuz at palawigin ang kasalukuyang tigil putukan. Nagdudulot ito ngayon ng matinding pag-aalinlangan sa tagumpay ng diplomatikong hakbang na ito. Ang kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay naglalayong wakasan ang lumalalang tensyon sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Kabilang sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa blockade ng US Navy at ang mabilis na pagbubukas ng Strait of Hormuz na itinuturing na isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo. Gayunpaman, ang pagtanggi ng Israel na umalis sa mga nasakop na teritoryo ay nagiging malaking banta sa tagumpay nito. Ayon sa pangunahing tagapamagitan na bansa na Pakistan, nakatakdang pirmahan ang formal na kasunduang ito sa darating na Biyernes sa bansang Switzerland. Ngunit nagbabala na ang bansang Iran na hindi magsisimula ang pagpapatupad ng anumang probisyon ng kasunduan hanggat hindi ito opisyal na nilalagdaan ng lahat ng panig. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng labis na kawalan ng tiwala sa pagitan ng mga bansang sangkot sa sigalot. Bago pa man ang anunsyong ito, naging mabuway na ang takbo ng negosasyon dahil sa patuloy na labanan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hezbollah sa Lebanon. Noong nakaraang linggo, binomba pa ng Israel ang katimugang bahagi ng lungsod ng Beirut na muntik nang magpatigil sa mga pag-uusap. Ang digmang ito ay magkasamang pinasimula ng Estados Unidos at ng Israel noong nakaraang Pebrero 28. Sa kanyang unang opisyal na pahayag matapos ang anunsyo ng kasunduan, binigyang diin ni Defense Minister Katz na walang planong umurong ang Israel mula sa mga lupang nakuha sa Lebanon habang nakabinbin ang kasunduan. Idinagdag pa niya na ang kanilang presensya sa Gaza, Syria at Lebanon ay magpapatuloy ng walang katapusan upang masiguro ang seguridad ng kanilang mamamayan laban sa anumang banta ng terorismo sa hinaharap. Sa kabilang banda, mahigpit na iniuugnay ng bansang Iran ang tagumpay ng pansamantalang kasunduan sa tuluyang paghinto ng mga pag-atake ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Para sa Tehran, hindi magiging epektibo ang anumang usapang pangkapayapaan kung patuloy na nambobomba ang Israel sa kanilang mga kaalyado. Ito ngayon ang nagiging pangunahing balakid sa pagsisikap ng mga internasyonal na tagapamagitan sa kasalukuyan. Nagbabala rin si Katz na kung magtatangka ang Iran na atakihin ng Israel bilang ganti sa kanilang mga operasyon sa Lebanon, haharapin ng Iran ang isang napakalakas na kontra-atake mula sa kanilang puwersa. Ang ganitong uri ng matalim na retorika ay lalong nagpapainit sa sitwasyon at naglalayong ilagay sa buong rehiyon sa bingit ng isang mas malawak at mas mapanirang digmaan na maaaring magsangkot sa iba pang mga bansa sa mundo. Sa nakalipas na 2.5 taon, matagumpay na nakontrol ng Israel ang tinatayang 1,000 kilometrong parisukat na teritoryo sa Gaza, Lebanon at Syria. Ang kabuuang lawak na ito ay halos kasukat na ng buong lungsod ng New York sa Amerika. Ang malawak na sakop na ito ang ayaw bitawan ng Israel, na nagiging sanhi ng matinding galit at pagtutol mula sa mga kalapit na bansa sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Bukod sa isyu ng lupa, binibigyan lamang ng 60 araw ang Estados Unidos at Iran upang ganap na resolbahin ang usapin sa nuclear program ng Tehran. Kasama rito ang kanilang malaking imbakan ng highly enriched uranium. Ang isyong ito ay tumagal ng maraming taon bago naresolba noong 2015, kaya't ang napakaikling panahon na ibinigay ngayon ay itinuturing na isang napakalakas na hamon para sa kanila. Kung babalikan natin ang kasaysayan, si dating Pangulong Donald Trump ang nag-alis sa Amerika mula sa makasaysayang nuclear deal noong kanyang unang termino. Ang desisyong iyon ang naglatag ng pundasyon para sa kasalukuyang tensyon na humantong sa digmaan ngayon. Sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan, sinusubukan niyang ayusin ang gulo na siya rin ang may napakalaking papel sa paglikha noong mga nakaraang taon sa rehiyon.
Sa kabila ng seryosong sitwasyon sa mundo, nagpahayag ng kagalakan si Trump sa kanyang social media account habang ipinagdiriwang ang kanyang ika-80 kaarawan sa White House. Binati niya ang lahat matapos mapanood ang isang laban sa UFC. Ipinapakita nito ang kanyang kakaibang estilo ng pamumuno kung saan pinagsasama niya ang seryosong diplomasya at ang kanyang mga personal na libangan sa buhay sa harap ng publiko. Sinabi rin ni Trump na binibigyan niya ng buong autoridad ang mabilis at libreng pagbubukas ng Strait of Hormuz kasabay ng agarang pag-alis sa blockade ng US Navy. Ang blockade na ito ay ipinatupad noon ng Amerika bilang tugon sa mahigpit na kontrol ng Iran sa mahalagang daan ng tubig na ito. Ang hakbang na ito ay nakikitang isang malaking konsesyon ng Amerika upang mapahinahon ang pamahalaan sa Tehran sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, binawi rin agad ni Trump ang ilang bahagi ng kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagsasabing hindi magbubukas ang strait hanggang sa maganap ang formal na lagdaan sa Biyernes. Ang pabago-bagong pahayag na ito ay nagdudulot ng kalituhan sa mga pandaigdigang merkado ng langis at sa mga kaalyado ng Amerika na kasalukuyang naghihintay ng mas malinaw at pinal na direksyon mula sa pamahalaan sa Washington. Ngayon, kinumpirma naman ni Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi ng Iran ang kasunduan sa kanilang pambansang telebisyon. Ngunit muli niyang nilinaw na walang gagawing hakbang ng Iran sa pagpapatupad nito hanggat hindi natatapos ang seremonya ng pagpirma. Ang pahayag na ito ay nagpapatunay na ang tiwala sa pagitan ng dalawang panig ay nananatiling napakababaw at nangangailangan pa ng mas malalim na usapan bago magsimula. Ang bansang Pakistan ang unang nag-anunsyo ng balitang ito sa pamamagitan ni Prime Minister Shehbaz Sharif. Sinabi niya na nagkasundo ang magkabilang panig sa agarang paghinto ng mga operasyong militar sa lahat ng prente kabilang ang Lebanon. Idinagdag pa niya na magkakaroon ng mga teknikal na pag-uusap sa mga susunod na araw upang ayusin ang mga detalye ng isang permanenteng kapayapaan sa buong rehiyon sa hinaharap. Malaki rin ang papel ng Qatar bilang tagapamagitan kung saan ang kanilang mga kinatawan ay umalis sa Tehran matapos ang 17 oras ng walang humpay na negosasyon. May mga susunod na pagpupulong na gaganapin sa Doha ngayong linggo upang ihanda ang pinal na dokumento. Ang diplomatikong pagsisikap na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga bansa sa Gulpo upang maiwasan ang mas malalang trahedya sa buong mundo. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang kakatawan sa Iran para sa pagpirma sa Switzerland. Ngunit sinabi ni US Vice President J.D. Vance na kasalukuyan pang inaayos ng White House ang listahan ng mga dadalo. Sinabi ni Vance na plano niyang pumunta roon at posibleng ang Pangulo mismo ang dadalo upang bigyang diin ang kahalagahan ng kasunduang ito na maaaring magpabago sa takbo ng kasaysayan ng buong daigdig. Sa kabila nito, may mga pag-aalinlangan na sa panig ng mga Republikano sa Amerika. Isa na rito si Senador Lindsey Graham na nagpahayag ng pagkabahala na ang pananaw ng Iran sa kasunduan ay iba sa sinasabi ng US. Tinawag niya si Vance na arkitekto ng kasunduan ngunit nagbabala na baka mapunta sa wala ang lahat kung hindi magiging maingat ang bansa sa pagharap sa mga pangako ng pamahalaan sa Tehran ngayon. Sa pagtatapos ang darating na Biyernes sa Switzerland ang magiging pinakakritikal na araw para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Kung magpapatuloy ang matigas na paninindigan ng Israel sa hindi pag-alis sa mga nasakop na lupain, maaaring mabaliwala ang lahat ng diplomatikong pagsisikap na ito. Manatiling nakatutok sa aming himpilan para sa mga susunod na ulat at malalimang pagsusuri sa mahalagang balitang ito sa buong linggo.